Miss Grand International 2023 season na. So, pag-uusapan natin yan. Unang-una, tingnan natin yung mga delegates na lalaban ngayon sa Miss Grand International. Ano ba ang ating first impression? Pangalawa, of course, ang very important na mga dates kasi 'di ba alam naman natin ang Miss Grand International, napakadaming mga pre-pageant activities. Plus, yung inaantay natin na or yung kaabang-abang na swimsuit competition, and nandiyan din ang preliminary competition, and of course, the coronation night. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan, but before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to our YouTube channel, and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bago upload na videos. At pwede nyo na po kayo i-follow sa aking mga social media account. So, subscribe na. So yun guys, Miss Grand International 2023 season na. And I know some of you talagang inaabangan tong pageant na to. At yung iba naman, totally disregard na kasi nga sa mga issues before. Pero syempre, ako gusto ko tong beauty pageant ito na very vocal naman ako sa inyo kasi nga, for me, parang ito yung Trump era na Miss Universe before na sobra nating minahal. At isa pa, gusto ko yung mga pre-pageant activities sa pageant na to. Okay, this year sa Vietnam gaganapin ang Miss Grand International. Pero kung babalikan natin ang nangyari sa last edition, maraming mga Vietnamese ang nagalit kay Angkol. Kasi nga syempre, alam niyo naman, ang bibig ni Angkol ay walang preno, di ba? Isa pa guys, ang nagustuhan ko sa pageant ito, masyado silang organized. Kumbaga, last year, ongoing pa lang yung Miss Grand International na ginanap sa Indonesia. Nag-announce sila na sa Vietnam gaganapin ang Miss Grand 2023. At saka ito rin yung pageant na hindi tayo nangangapa, hindi tayo bula kung ano ba ang mangyayari. Talagang naglalabas sila ng mga calendar of events. Like dito, tomorrow, October 3, yun yung official registration ng mga candidates or yung arrival na din at saka photoshoot na rin siguro dun sa official portraits. Pero, as early as September, may mga candidates na nauna na sa Vietnam. Siguro, kinukuha nila yung opportunity para, of course, ma-feel ang ganda ng Vietnam, di ba? Nakapag-vacation na rin sila before the competition or yung bardagulan na talaga. Kasi syempre, kung makikita nyo dito, from October 3 hanggang October 26, walang patid dyan. Dere-derecho ang schedule ng mga candidates natin. Hanggang sa pagdating, hanggang sa pag-uwi. And sana sa pag-uwi, yung candidate natin ay hindi makauwi agad. Meaning to say, ibig sabihin nun, nanalo tayo ng corona, di ba? Tapos guys, October 4, ito yung pad-dinner ni Angkol. Tingnan natin kung makakapasok ang ating candidate sa pad-dinner ni Angkol. Kasi guys, advantage kasi yun eh. Kasi doon makikilala ni Angkol, of course, yung personality ng isang candidate. Tapos, kung totoo bang maganda. So, makakapag-design na agad si Angkol kung bet ba niya yung candidate. Pero, para sa akin, hindi na natin kailangan kasi nga, andito si Angkol nung kinaronahan ang ating pambato sa Miss Grand International na si Nikki Demora. At may mga chismis pa nga din na may bas-bas talaga ni Angkol ang pagpili sa ating representative sa Miss Grand International. So, siguro sa dinner, huwag na tayo masyadong mag-effort. Doon na lang sa coronation night kasi lagi tayo doon nadadali. Tapos guys, isa pa sa mga bet ko dito sa Miss Grand International, yung sashing ceremony. Lalo na yung last year, no? Ang ganda ng sashing ceremony last year kasi syempre, rarampa yung ating mga candidates sa Miss Grand International. Suot-suot pa yung kanilang national crown. So, sana ganun din, no? Pero dito kasi sa calendar of events, hindi siya na-indicate. Pero usually, baka mga October 5 yun or 6, ganun. Tapos guys, mag-comment kayo kung gusto nyo ba akong magkaroon ng live reaction sa sashing ceremony ng Miss Grand International. Tapos after nun, of course, andyan yung mga activities nila na pupunta sila sa iba't ibang lugar sa Vietnam. At ito na guys, ang pinaka-aabangan natin ang swimsuit competition na gaganapin sa Da Nang. Kasi ito, yung swimsuit competition na to, napakahalaga nito, no? Kasi dito ma-determine na natin kung sino talaga yung mga malalakas na candidate or dito natin
matatansya kung sino ba yung mga dapat nating bantayan, or ito ba yung time na makakapag-decide tayo kung may pag-asa ba yung ating candidate na si Nikki Demora when it comes sa technical aspects ng competition. Because we all know, ang Miss Grand International, hindi sila more on advocacy kasi di ba ang Miss Grand International may sariling advocacy na yan, ang Stop the War and Violence. Stop the War and Violence. So, ayun yun. At sa communication skills, we all know din na hindi din sila ganun particular. Mas mas focus sila sa ganda ng candidate, sa body, and parang pang third na yung brain na sinasabi ni Angkol. Kasi, reference natin yung mga previous winner, hindi naman ganun kagagaling sa communication skills or sa Q&A, talagang face at saka yung mga galawan like sa pasarela, stage presence, no? Tsaka isa pa, doon pa rin sa swimsuit competition, titingnan natin kung ano magiging setup. Kasi every year, nag-iiba-iba sila ng setup, diba? Ang ganda, no? So, kaabang-abang talaga. Again, ang swimsuit competition ay October 12 at mapapanood siya sa Grant TV ng 10 AM. Okay, after October 12, may mga activities pa rin dyan, like yung mga tours, charity works. Pero on October 16, ito yung inabangan natin na closed door interview. Natingnan natin kung ipapublic ulit like last year at kung ano ang dadalhin ng ating pambato na si Nikki Demora kay Angkol, no? Kasi 'di ba si Nongta or Roberta, 'di ba? Parang nagdala siya ng mga chocolates ba yun? I forgot anong brand ng chocolates yun. So, yun. Okay, after October 16, may mga siningit-singit din doon ng mga tours ulit, charity works, tsaka yung parang The Voice, something like that, parang singing contest, ganyan. Tapos, on October 22, ito na, yung preliminary competition. Ayan, i-alarm nyo na ang inyong mga phone para hindi kayo malate sa mga updates sa Miss Grand International. And then, ito na, sa October 25, malalaman na ang pinakabagong Miss Grand International. At tingnan natin kung mag-work ba ang ating baraha kasi nga, meron na tayong franchise. Pero I know, yung candidate natin, aarok yan ng malayo. Kasi nga, again, napakaganda ng ating candidate, maganda ang body, magaling sa pasarela, at may franchise na tayong hawak. Tapos guys, dito naman sa part ng vlog natin, ipapakita ko naman yung mga bet kong mga candidates sa Miss Grand International. Pero again, first impression pa lang to ha, kasi mag-base lang tayo sa portraits na nilabas ng Miss Grand International page. Siyempre, mas iba pa rin pagka in motion na natin sila makikita. Okay? Una ay si Miss Grand Argentina, si Natalia Carolina Cometo. Ang ganda ng face. Very sexy. Ito yung pang trap din. So, pasok na pasok sa Miss Grand International. Sana ganito rin siya in motion. At syempre, ang ganda ng track record ng Brazil sa Miss Grand International. Ito ang hahabulin kung kaya bang mag-back-to-back ni Adriana Yanka. Pero sa track record ng Brazil, napakaganda ng record nila sa Miss Grand International. At next, si Miss Cambodia. Ang ganda ng Miss Cambodia dito, no? Ang haba ng liit, ang ganda ng noo. Sana ganun din siya in motion kasi parang masyadong mataas ang pagkaka-edit sa kanyang photo, pero for me maganda naman. Ayan, isa pa, of course, si Chile, si Paula Henriquez. Mukhang palaban, para siyang si Mix Mexico sa Miss Universe last year, no? Ganun yung aurahan niya. And of course, isa sa dapat talaga natin bantayan kasi hindi na tayo mag-base sa photo actually kasi nakita na natin to before pa kung paano siya mag-compete sa kanyang national pageant, si Maria Alejandra Lopez ng Colombia. Ito, for sure to, siguro aabot to ng 5. High caliber candidate for Miss Grand. Next naman si Miss Grand Czech Republic, Sofia Osako. Medyo maldita, very Trump din ang vibe nitong babaeng to, so kaabang-abang din. Pero dito, naka-side view kasi siya eh. So, sana pag humarap, mamintain niya yung ganito kaganda. Kasi alam naman natin, may mga side view genic, di ba? Ayan. Next, of course, Dominican Republic. Si Scar Marie. Ayan. Medyo palaban din ang kanyang
photo, her face, I love her jawline, her chin, tapos her eyes. Siguro matangkad to. Based lang din sa photo ha. Okay, next naman si Miss X. Ang powerhouse ng Asia sa Miss Grand International ang Indonesia, si Ritasha Well-Great. Ayan, tingnan natin kung magiging great siya sa Miss Grand. Kasi, ito, nabantayan ko na to before kasi naganda-ganda ako dito pero recently nag-iibang itsura eh. Tingnan natin kung ma-maintain niya yung ganitong itsura. Ang Kosovo. Ang Kosovo, hindi na talaga sila ano sa Miss Universe. No? Minsan, hindi na din sila nagpapadali. Pero dito sa Miss Grand, ganitong klaseng babae ang pinapadala ng Kosovo sa Miss Universe. So, I think, makakalaban si Rizena Murati ng Miss Grand Kosovo. Yan, si Miss Grand Myanmar, si Nini Lin Ing. Ang ganda ng niya, ng mukha niya, no? Parang Hollywood actress na Asian. Kasi gusto ko yung structure ng niya, ng face, lalo yung panga. Ganda. Tsaka yung chin. And next naman, Peru. Siyempre, ang Peru, parang din, maganda din ang track record dito sa Miss Grand International. Lagi silang pumapasok. Ito, siguro, I think, kailangan natin batayan din si Luciana Foster. Kasi, hindi na natin kailangan antayin kung paano pa ito in motion. Kasi we all know kung paano maglaro ang Peru sa Miss Grand International. Talagang gamay na nila, no? And of course, our very own Miss Grand Philippines, Nikki Demora. Mas gusto ko kay Nikki yung yung styling niya na malaking-malaki yung hair niya during her national pageant. Tapos hindi ko bet yung styling niya nung send-off niya, nung nakaraan lang. Parang sabi ko, nako, mukhang maliliwak si Nikki pag itong styling. So balik tayo dun dapat sa kanyang styling during the coronation night ng Miss Grand Philippines. Mas maganda si Nikki doon. And Puerto Rico. Puerto Rico, ayan, gamay na rin nila ang Miss Grand International. Diyosahan din si Cristina Ramos. At syempre, ito na surprise ko kasi Romania, bihirang-bihira naman tong magpadala ng mga Diyosang candidate. Pero this year, ang ganda ni Denise Vivian. Tama ba ang kanyang pag-pronounce ng name? Pero sana ma-maintain niya din yung gantong kagandain motion. Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming nabubudol sa mga photos. Ang Spain, no, talagang meron silang yung body structure nila. Parang lagi ko napapasin sa Miss Spain, kahit sa anong pageant nila pinapadala, yung forehead nila, yung neckline, at saka yung shoulders, ayun lagi yung trademark nila. Ayun napapasin ko. And ito guys, ang United States of America, si Stephanie Marie, malakas tong candidate. As in, napanood ko to sa national pageant niya, pero dito hindi ganun siya kagandahan kasi mas bagay sa kanya yung afro na hair niya, diba? Ito, Latina ang ex-senadora ng atin nyo. Kasi alam ko, nag-compete sa Miss Puerto Rico before, bago siya lumaban sa Miss Grand United States of America. Yan. And ang Venezuela, kahit hindi ko masyadong bet ang kanyang photo, nilagay ko na rin kasi Venezuela is Venezuela. Pero kasi si Valentina Martinez, land cover dito, parang hindi yata siya napag-vitamins. Kailangan niya siguro mag-vitamins. Medyo parang nanghihina siya. Anyway, Venezuela yan. Abangan na natin siya in motion. And ang Team Nguyen, charot. Kasi mga ewan ko yung mga pageant fans kasi ang tawag sa Vietnam Nguyen. I think because of the names, kasi diba parang may Nguyen lagi sa names na. Ito naman si Li Huang Fong. Ganito talaga yung trademark ng Vietnam. Pretty. For sure papasok to, syempre diba, advantage din yung pagiging host country. So yun guys, ang ating Miss Grand International 2023 updates. Tapos guys tsatsagaan ko talaga na laging mag-update sa inyo. Kasi ito October at November talagang nilaan ko talaga ang aking sarili para sa pageant season na ito. So makikita nyo na ako dyan sa labas, hindi na ako pang loob. Charot. Ayan, lagi nyo lang makikita na nagla-live, nag-update. Ayan. Tapos guys, kung meron kayong mga questions na gusto nyong pag-usapan natin dito sa sa mga ganitong vlog or sa live, mag-comment lang kayo dyan. Yun. And I hope guys, nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. Yes, please give me a thumbs up at kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye!